pag-asa, buhay ay sisigla, simulang pasalamat. Magandang umaga po sa ating lahat dyan. Magandang araw, pinagpalang Lunes. Let us welcome the power of the Holy Spirit. Batiin po natin ng magandang umaga ang banal na Espiritu Santo. Hallelujah, glory to God. Kumusta po kayo dyan mga kapatid sa Panginoon? Itaas pagtawag niya ang pakinggan, salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos dahil siya'y tunay. La 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 la, la 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 la, la. Ayan, magandang araw po sa ating lahat dyan. Kila Pastora Grace Libril, kila Sister Sandra Yamaguchi, kay Ate Nelly, kay Valdez Merano Santiago ng Palayan City. Hallelujah, kay Sister Mariana Nathan ng Barangay Agopalo, Barangay Tambulak. Hallelujah, kay Nanay Josephine Soto, kay Brother Sam Soto. Magandang umaga po sa ating lahat dyan. Kila Ate Roxanne Alimurong Nunez. Hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Let us welcome the Holy Spirit. We are blessed. Monday na naman. Pagtawag niya ang pakinggan. Isang araw ng Lunes na punong-puno po ng pag-asa, mga kapatid. Hallelujah, pinagpala ang araw na ito. Good morning kay Ate Arvin Gabiltes mula sa Barangay Tondot, kay Ate Annabel Desagon ng General T.S. Cavite, kay Ate Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija. Good morning. Pinagpala po ang araw na ito, mga kapatid sa Panginoon, kay Ate Joangay ng San Jose Occidental Mindoro. Pinagpala ang bawat isa. Isang mainit na umaga ng Lunes na punong-puno ng pag-asa mula sa salita ng Panginoong Diyos. La Brother Danny Zabigaw, naku, pinagpala po. Thank you nga po pala doon po sa lahat ng mga kapatid po natin na mainit na naglilingkod sa Panginoong Diyos. God bless po sa inyo pong lahat. Ang tagumpay ay kay Kristo. Hallelujah. Kumusta na po tayong lahat dyan? Kay kagawala ni Grace Garcia ng Barangay Parang Mangga, magandang umaga po sa inyo pong lahat dyan. At nais ko nga po palang batiin po yung iba po nating kapatid na hindi po natin napabanggit. Kay Ate Lorna Vallejo Alambong, magandang umaga. Pinagpala tayong lahat. Pagtawag niya ang pakinggan. Sa isang masiglang umaga na punong-puno po ng pag-asa sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan, salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. Okay, batiin nga po natin po yung mga kapatid po natin na hindi po natin napapanggit. Pasimulan po natin ang pagbati siyempre sa Panginoong Diyos na palagi nating inaasahan araw-araw, sa Diyos na laging gumagawa po ng mabuti para sa atin. O yan, aga. Good morning po, Dr. Josie Pascual ng City Health Office ng San Jose City, Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyong lahat yan, pag Pastor John Acosta. At siyempre batiin po natin si Sister Ann Ibuen ng Santa Cruz, Zambales, hindi po natin napapanggit, at kay Brother Warren Alimurong ng Santa Cruz, Zambales. Ay, naku, napakabuti po ng Panginoon Diyos. At siyempre po kila Brother, saan ba yun? Ang dami pong listahan na kinakailangan pong mabati. Ayan. Kay Sister Shirley Morcilla at kay Brother Ray Morcilla ng Australia. Magandang umaga po. Araw na ito na pinagpala po. Salubungin po natin ang Diyos. Hallelujah. Ayan, kay La Pastora Elizabeth Zapatero, kay Ate Jessica Rigdao, magandang morning sa inyong lahat dyan. Kay Brother Eric McDonald, ayun, nakuha ko na rin po yung pangalan po ng ating pong taga-subaybay mula sa United States of America, from Tennessee, USA. Kay Sister Marisa McDonald and Brother Eric McDonald, kumusta po kayo dyan sa mapagpalang araw mula sa Pilipinas? Good morning po dyan kay Pastor Abraham at kay Dr. Maria Asuncion Johnson. Ito, binati na po natin ang ating po mga kapatid sa Panginoon mula sa Tennessee, USA, kay Brother Eric McDonald and Marisa McDonald ng United States of America. At sa ilang sandali po tayo po'y mananalangin at samantalin po natin ang ating pong pagbati sa Panginoong Diyos sa banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Ay mula sa Lucena City, tayo po ay bumabati din kay Pastora Junil Asensi sa House of David Ministry ng Lucena City, Quezon Province. Tinig na mula sa Diyos
dahil siya'y tunay. Ay, good morning, Pastor Amir na Masiklat ng Concepcion Tarlac. Isa pong mainit na umaga, mainit na pag-aaral ng salita ng Diyos, puspos ng Banal na Espiritu Santo. Hallelujah, glory, glory. Bigyan natin ng papuri at pasasalamat sa Diyos na makapangyarihan. Hirap na nararanasan, pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Isa na naman nag-uumapoy na pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong araw ng Lunes. Ay, hallelujah. Ay, salubungin natin ng masiglang araw, ha. Masiglang umaga, masiglang pag-asa. Good morning kay Sister Renalyn Nolasco. Sooner or later, malapit na po tayong pumunta ng Maribeles, Bataan. Magandang umaga, pinagpala. Hallelujah. Kay Nanay Dorina Escobar, magandang araw po sa inyong pong lahat yan. Kay Pastor Reginaldine, good morning. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Biyaya ang salubungin natin, isang magandang araw na punong-puno po ng kaligayahan, kapayapaan mula sa Banal na Espiritu Santo. Tayo po'y mananalangin. Aming Diyos na makapangyarihan po, salamat minsan pa. Nakalipas na naman na isang linggo at narito magpapasimula na naman po kami ng araw ng Lunes, araw ng mga gawain namin, Panginoon. At higit sa lahat, salamat sapagkat kami ginising mo na naman, binabangon mo kami mula sa aming mga pamamahinga. At salamat sa bagong pag-asa, kalakasan sa pagbubukaliwayway ng araw ngayon ng Lunes na punong-puno, Panginoon, ng aral mo, ng salita mo, Panginoong Diyos. Kami po ay umaasa, Panginoon, na hindi mo po kami pababayaan. Dalangin namin ang iyong patuloy na pag-iingat, Panginoon, ng paggabay ng Banal na Espiritu Santo, lalo na po doon sa mga tao po, Panginoon, na pinanghinaan ng loob ay makasumpong po ng mga kasagutan sa kanila po mga suliranin, sa mga tao may karamdaman ay makasumpong na kagalingan, sapagat ang salita mo ay makapangyarihan. Ang salita mo, O Diyos, ay nagbibigyan ng liwanag sa amin po, Panginoong mga buhay. Ang iyong salita, Panginoon, ay nagiging gabay namin. Ang tinig mo, Panginoon, na sumasaing papawid araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, Panginoon, sa programang itong Tinig sa Itaas, ay makapagdulot ng pagpapala sa bawat tagapakinig. At marami pong salamat sa mga taong sinasagot mo. Dalangin namin, Panginoon, din ang lahat po ng mamamayang Pilipino, Panginoon, ay patuloy na ingatan at gabayan ng iyong makapangyarihan Banal na Espiritu Santo, Panginoong Diyos. At ang bawat gawain, Panginoon, ay maingatan, Panginoon, ang buhay nila, ang trabaho, pamilya, hallelujah, ang aming bansa, ang aming Pangulo, ang bawat namumuno, Panginoon, hallelujah, ay iyo pong papatnubayan at inyo pong gagabayan ng iyong banal na kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Diyos, ipinagkakatiwala ko po ang lahat ng ito sa iyong makapangyarihang kamay. Sinasaway namin ang anumang gawa at uri ng trabaho ng diablo sa aming mga buhay, na ito po ay walang kapangyarihan, Panginoon. Ito'y walang magagawa because we are covered by the blood of Jesus. We are redeemed by the powerful blood of Jesus. Marami pong salamat sapagkat kami tinubos mo. Ang lahat ng kapangyarihan ay pinagkatiwala mo na po sa amin at ipinagkaloob sa pamamagitan ng pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Huwag mo po kaming pababayaan. Ipinagkakatiwala po namin ang buong maghapon, Panginoon, na punong-puno ng agalakan sa aming mga puso, sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, ng iyong mga salita, ang iyong presensya ay kasama namin, sapagkat ito'y ipinangako mo. Ang iyong paggabay ng mga libo-libong anghel sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay kasama namin, sapagkat ito'y ipinangako mo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Kami punong-puno ng pag-asa ngayong araw ng Lunes, Panginoon. Sasalubong ang bawat isa ng may kagalakan sa aming mga puso. Salamat, O Diyos, sa iyong papuri, sa iyo ang karangalan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal at kumbagabay sa atin. Good morning din po mula sa Zamboanga City. At salamat nga po pala doon po sa nanonood po sa atin po muli. Ang pagbati po namin, pasasalamat sa mga taga-United Kingdom. Ay, yung aking mga kamag-anak nanonood din dyan sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa ibang bansa. Salamat po ng marami. Let us welcome the Holy Spirit. Palakpakan natin ng Panginoon Diyos. Good morning, Brother Arnold Romero and Marites Diego ng Barangay Burgos, Lupao, Nueva Ecija. Salamat po sa mga masusugid na mga taga-subaybay po sa ating po mga kasama po sa Panginoon. Hallelujah, huwag kayong magsasawa. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-asa. Ang Diyos, ang salita ng Diyos ay busog na busog po tayo dito, sapagkat dito lamang po tayo nga humahawak dito lamang sa salita ng Panginoon tayo kumakapit, sapagkat maliwanag ng salita ng Panginoon. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Good morning kay Sister Darlene Cardona ng Barangay Burgos. Barangay Burgos. Tinig sa itaas
Paano ba naman di ako magkakamali magsalita dito? Grabe. Thank you sa mga taga Burgos ha. Ito po si Derlin Lacar Cardona po ay taga Barangay Tondod. Good morning kapatid. Good morning. Kumusta kay Nanay Felisa, kay Tatay at kay Brother Melvin. At ilang sandali mag-aaral na po tayo. Hallelujah. Good morning. Good morning. Tumingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos dahil siya'y tunay. La 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 la. Ayan, good morning po kay Brother Warnel Alimoro ng Santa Cruz, Zambales at kay Ate Ann Ebuen. Magandang araw po. Salamat po sa inyong pagsubaybay dyan sa mga taga Zambales. Kumusta na po kayo dyan, yung mga kapatid natin at maging sa Taiwan, kay Ate Edelina Rosena at kay Rowena Bakilar ng Dubai. Salamat po sa inyong pagsubaybay at kay Rosemary Bakilar ng Kuwait. Hallelujah. Tawag niya ang pakinggan. At siyempre po, nung kila Ate Lydia Luner na nasa Lukban, Quezon, maraming pong salamat kay Eplida Hinton ng United Kingdom. At yung mga hindi ko po napabanggit, ang Pinay sa Amerika at ang biyaheng Canada, maraming pong salamat kay Ate Lenor Soto na nasa Canada. Malapit na tayo magkita mula sa Canada. At sa mga nanonood po sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, maraming pong salamat. Ang Diyos po ang magpala at mag-ingat po sa inyong mga buhay. God bless po, God bless, God bless. Ay, yung mga taga Saudi Arabia, kumusta na? Hallelujah kay Princess Ganal Valdez ng Saudi Arabia. Okay, magsimula na po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Basahin na po kaagad natin ang salita ng Panginoon sa aklat ng Lucas chapter 19 verse 10. Hallelujah! Dito po mapapag-aralan po natin mabuti ang tunay na kahulugan po nito ng salita ng Panginoon Diyos. Sa aklat ng Lucas chapter 19 verse 10, ang mga pinag-aaralan po natin dito ay simple. Kasi pagka pinalalim po natin na pinalalim, nahihirapan pong sumunod yung iba. Doon na nga lang sa simple mga kautusan ng Panginoong Diyos ay nahihirapan na tayo. Kaya medyo, kumbaga po, para po sa mga malalalim po sa pag-aaral po ng Bible, ito po ang ating mga pinag-uusapan po dito ay mga simpleng aral na malaki naman po ang may tutulong sapagkat ako'y natutuwa. Ano po mga kapatid sa Panginoon, ang dami pong feedback na dumating na po sa atin at ako po ay natutuwa at sa Diyos po ang papuri sapagkat marami ang sinasagot, marami ang kinakatagpo, marami ang pinagpapala at higit sa lahat, patuloy lamang po tayong kumapit sapagkat habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon, nakasusumpong po tayo ng kagalingan sapagkat there is power in the name of Jesus. There is healing in the Word of God. At tandaan po natin, ang mga salita ng Diyos na binibitiwan po niya palagi sa Biblia kapag binasa natin salita ng Panginoon, Word of God, Word of God, Word of God. At sinasabi ng Panginoon, pinagaling ka because of your faith. At lahat na nag-exist sa buong mundo, sa buong sangkalangitan, ay ang Diyos po ang nagsalita. Kaya ang salita ng Panginoon ay napakahalaga. Salita ng Diyos na lamang po ang ating sandigan. Salita ng Diyos ang ating inaasahan, mga kapatid sa Panginoon. Maraming pong salamat. Tayo po'y magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hanggat tayo po ay may lakas, hanggat kaya pa nating tumayo, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah! Glory to Jesus! Ibigay po natin na lahat ng papuri at pasasalamat po sa Panginoon. Doon po sa mga sumamba, nagsimba, salamat po sa Panginoon. Huwag po kayong mapapagod sapagkat sa bawat ginagawa po natin, ang Diyos po, mga kapatid, ay patuloy na tumutugon at kinakatagpo tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan. Okay, babasahin ko pong mabuti po sa aklat ng Lucas chapter 19 verse 10 na pinamagatan po natin na ano pang ibig sabihin ng mga nawawala. Okay, what does it mean to be lost? Ano ba ang importante dito? Ano ba yung ating mapapakinggan dito? Ano ba yung maunawaan po natin tungkol po dito sa isang napakahalagang misyon na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo 2,000 taon na po ang nakakalipas. Okay, babasahin ko po sa inyo mabuti sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala.
Ulitin po natin, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Ito pong salitang anak ng tao ay debatable na po ito pag pinag-usapan po natin doon sa mga hindi po nakakaunawa kung bakit si Kristo ay binansagan din ng Bible na anak ng tao, sapagkat siya po, para sa konting information, siya po ay pinanganak ni Maria through the Holy Spirit. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo, pinagbuntis ni Maria sa kapangyarihan din po ng Diyos. Hallelujah! At ito po ay ipinanganak at nagkatawang tao, kaya ang bansag din po sa kanya ay anak ng tao, at the same time siya po ay anak ng Diyos na buhay na makapangyarihan po sa lahat. At dumating siya rito 2,000 years ago ayon sa plano ng Panginoon upang hanapin at iligtas ang nawala, sapagat alam po natin sa kasaysayan na ang tao ay nahulog sa kasalanan, na ang tao ay nalayo dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno na sina Eva at si Adan. Hallelujah! At doon nahulog na ang mga tao sa pagkakasala, nalugmok tayo sa kahirapan, nalugmok tayo sa kawalan, at ito na po yung ating pong ngayong pinag-uusapan, at ito ang dahilan kung bakit tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos upang mapanumbalik po tayo doon sa original plan ng Panginoon na napakaganda. Pag ito po ay pinagbubulay-bulayan po natin. Minsan sabi nga, walang nagsisisi sa una. Karamihan ay nasa hulihan. Magsisi man si Adan at si Eva, damage is done. At kaya nga po sa mga panahon ito, gumawa rin ng Diyos ng kaparaanan. Na muling mapanumbalik ang mga tao sa paglilingkod sa Kanya, sa pakikipag-fellowship, mapanumbalik yung original design sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesukristong makapangyarihan. Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ano ba ibig sabihin po nito, mga kapatid? Ang Bible po ay naglarawan nung kung ano po yung kalagayan ng tao sa ating pong kapanahunan mula noon hanggang ngayon. Ito po ang kalagayan ng mga taong hindi po nakasusumpong ng tamang relasyon po sa Panginoong Diyos. Mabigat po ang layunin ng Panginoon. Kung tutusin po, hindi po ito kakayanin ng isang ordinaryong tao na maibalik ang nawalang relasyon dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva. Tayo po ngayon ay nagsasuffer sa maraming pong mga kasamaan, kahirapan, sakit karamdaman na hindi naman dapat talaga mararanasan ng tao kung hindi nagkakamali po ang tao o kung hindi nagkamali ang ating mga ninuno o ang mga pinagmulan ng tao sa katauhan po ni Adan at ni Eva. Dinidescribe ng Bible ang totoong kalagayan ng mga unsaved person. Ang tawag po doon sa mga taong unsaved person o walang relasyon sa Diyos, ang tawag po dito ay children of disobedience, mga anak ng pagsuway. Bakit tinawag na anak ng pagsuway? Simpleng utos nga lamang po. Ito po'y madalas nating ituro po, mga kapatid sa Panginoon. Simpleng utos ng Diyos kay Adan. Makakain ninyo ang lahat ng bagay sa paraiso, paghaharian ninyo lahat ng bagay na binigay ng Diyos, at kaya nga sabi niya, you have dominion over the earth. Kayo ang mamamahala, kayo ang maghahari dyan. Pero dahil sa isang simpleng kautusan, kung titingnan naman po natin, mga kapatid, napakasimple lang ng kautusan ng Panginoon Diyos kay Adan at kay Eva. Ito na, lagi ko nababanggit at minsan minsan nangingiti na lang ako kasi pinakasimple. Pero grabe yung bigat ng parusang na inabot ng mundo. Kasi sabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga. Huwag kayong kakain ng bunga sa gitna ng paraiso na nakalagay doon sa gitna ng alamanan, sapagkat kayo'y mamamatay. Ayon po sa salita po ng Diyos, kayo ay mamamatay. So ang dyablo, nilinlang ang tao. Hindi totoong kayo'y mamamatay. Hindi pa naman kasi naunawaan ng dalawa kung anong ibig sabihin ng kamatayan. Kaya nung nagkamali ang tao, yung spiritual na kamatayan, relasyon sa Diyos ay natuluyang mamatay, nalayo ang tao sa Diyos ng dahil lamang, uulitin ko mga kapatid, simpleng utos. Huwag ninyong kakainin. Pag ito po ay inirelate po natin sa panahon ngayon, yung mga simpleng utos sa loob at labas ng iglesia, sa totoo lang, marami po ang nakasusuway sa mga simpleng utos. Kahit sino sa atin, nagkakamali po tayo dito. Kahit sino sa atin, hindi po natin kayang gawin yung mga simpleng utos na lalong nagpapalubog po sa ating mga buhay. Mga simpleng utos na minsan ay nagiging rebelde pa yung iba.
Pag sinabing huwag, huwag. Pag sinabing bawal, bawal. Ganun lamang po kasimple. Pero nang dahil sa umiral yung pride, pumasok yung pride, yung simpleng utos na ibinigay ng Diyos doon sa paraiso, ay nalubog po ang tao sa pagkakamali. At ito po ang pinakamahirap ngayon. Maging ngayon, maraming utos na simple hindi natin magawa dahil umiiral yung mga pride natin sa buhay, mga kapatid ko. Ay, nako. Grabe. Ano po? Ito po yung sitwasyon po natin, mga kapatid, ngayon. At ito rin ang ikinababagsak ng maraming Kristiyano sa panahon po ngayon. Simpleng utos, pero marami ang natatapos sa kasamaan at nauhulog sa kasalanan dahil sa pagsuway sa mga simpleng utos. Marami po tayong pag-uusapan dyan. Maya-maya lamang po ng konti. Huwag nating aapurahin, mga kapatid. Konting paghihintay at malalaman po natin yung mga simpleng utos na pinaiiral po natin sa loob at labas ng iglesia at maging sa ibang iglesia. Hindi po ito nagagawa sapagkat pinaiiral at marami pong mababait na pinababayaan lamang po ito hanggang sa lumalala. Kaya nga po sabi ko, madalas kong sinasabi ho doon sa iba, kapag meron po tayong ikinokorek ang laging katwiran ng iba, hayaan na, pabayaan na. Wala hong mapuputol na kasamaan sa mundo kung lagi po nating simpleng pagkakamali ng tao, ang katwiran po ng iba, pabayaan na natin, ipanalangin na lamang natin. Tandaan po natin, without confrontation doon po sa mga pagkakamali po ng tao o sino man po sa atin, without any confrontation, malalaglag po tayo sa pagkakamali at ikapapahamak po natin. So ito na po ang pag-uusapan natin. Ito po ang kalagayan ng mga tao. Ang dahilan, ang major purpose ng Panginoong Hesus is to save the lost. Hanapin yung mga nawawala at ibalik ang relasyon sa tamang pakikipag-ugnayan po natin sa ating Diyos na dakila, mga kapatid. Kaya sabi ko nga po kahapon sa pag-aaral, tayo ay pinili ng Panginoon at hindi tayo ang pumili sa Diyos. Kaya mapalad ka, kapatid, kapag ka napasama ka sa listahan ng mga pinili, sa listahan ng mga tinawag ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ito ang kalagayan ng tao nung dumating ang Panginoong Jesucristo. So nawala, naputol, ang daming propeta sa Old Testament, ang daming lingkod ng Diyos na inatasan ng Diyos upang mapanumbalik ang mga tao sa tamang relasyon. Hindi po relihiyon. Relasyon po ang naging layunin ng Panginoon Diyos sapagkat ang nawala sa tao ay hindi po relihiyon, mga kapatid. Ang nawala sa tao sa paraisong ipinangako ng Panginoon ay relasyon. Kaya ito ang main goal ng Panginoong Hesukristo nung siya'y bumaba mula sa langit, nagkatawang tao, sabi nga ng aklat ng Philippians, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nag-anyong alipin upang tayong mga alipin ng kasalanan ay mawala, makalaya mula sa pagkakaalipin ng mga kasalanan at maibalik tayo sa tamang relasyon natin sa Panginoon Diyos. Uulitin ko, ang nawala sa paraiso ay hindi po relihiyon. Ang nawala sa paraiso ay relasyon at ito ang layunin ng Panginoon Jesucristo kung bakit siya bumaba, nagkatawang tao sapagat ang ililigtas niya ay tao. Nawawala ang tao. Pangalawa, naghihirap ang tao. Perishing, napaparusahan, naghihirap at bilanggo ang karamihan at karamihan ay inakondem, na isumpa. Ito po yung kalagayan ng mga tao under the wrath of God, nasa ilalim ng sumpa at galit ng Panginoong Diyos at karamihan ay bulag at nabubuhay sa kapangyarihan ng kadiliman. Ang mundong kalagayan po natin, nung wala pa po ang Panginoong Jesucristo, muling nabalot ng dilim ang buong mundo nang dahil sa kasalanan. Nagahari ang kasamaan at pagmamasdan natin mula kay Adan na napakayapa. Payapa ang kalagayan. Unti-unti, pag binasa po natin ang kasaysayan ng Old Testament, mapapansin niyo na naging sakim, naging makasalanan, na puno ng kasamaan, nagkaroon ng patayan, mga kapatid. Doon sa paraiso ay walang patayan. Kailan nagkaroon ng patayan? Nung sila'y lumabas na sa paraiso, nung sila'y nawala na sa Garden of Eden, at alam natin na si Cain ang unang taong murderer sa kasaysayan ng Biblia, mga kapatid ko. At ito, dito na nagsimula lahat ng kasamaan magpahanggang ngayon. Ay hindi po nawawala ang kasamaan. Kaya po hindi tumitigil ang Panginoon Diyos mula noon hanggang ngayon na maibalik. At marami siyang iniwan ng mga tao, inatasan ang banal na espiritu, katulong po ng bawat nangangaral upang maibalik ang mga tao sa tamang pakikipagrelasyon. Because ito po yung estado ngayon
ng maraming tao. Nawawala, naghihirap, alipin, nasa ilalim ng sumpa, nasa ilalim ng galit ng Panginoong Diyos, bulag at namumuhay sa kadiliman. Mas pinipili ng iba na mahalin at ibigin ang mga gawa ng dyablo sa buhay po natin, at lahat ay under the control of Satan, at lahat ay disobedient sa salita ng Panginoon Diyos o sa pagsuway sa Diyos. Lahat ay sumusuway. Kaya tama po ang Bible, lahat ay nangagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya wala ho tayong pwedeng ipagmalaki, mga kapatid, sa Panginoon. Sa mga nakikinig po sa atin, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan po ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay nasa ilalim ng sumpa, at mawawala lamang ang lahat na ito kung tayo po ay makababalik, maibabalik, at makasusumpong ng tama pong pakikipagrelasyon po sa Diyos. Uulitin ko muli, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, ang nawala po sa paraiso o sa Garden of Eden, na kung saan ay itinalaga ng Diyos ang mga tao para sa isang napakagandang lugar. Pero dahil ay pinakinggan natin ng ibang tinig, pinakinggan natin ng ibang salita, kaya napahamak ang tao ng dahil sa paniniwala sa iba. Ito rin po ang nagbabagsak sa mga buhay Kristiyano po natin, sapagkat tatlong klaseng tinig lang ang po pwede po nating marinig, mga kapatid. Una, ang tinig ng Diyos. Pangalawa, ang tinig ng dyablo. Pangatlo, ang tinig ng mga tao. Kapag ito po ay tawag doon ay hindi natin binigyan ng halaga ang salita ng Diyos, mapapahamak po tayo, mapapawalay po tayo. Kaya kailan nagising na nagkamali si Adan at si Eva? Nung muli nilang narinig ang tinig ng Diyos. Kasi nag-iwan ng instruction ng Panginoon. Pero hindi nila pinaniwalaan. Hindi sila naging kontento doon sa salita ng Diyos. Napakasimple. Lahat ng ito ay sa inyo. Maliban lang. Huwag. Nako, dami nating na-encounter na kaguluhan dito sa mga simpleng utos lang. Napakahirap, nagkakagulo na, nag-aaway-away. Sa simpleng utos, isipin nyo, huwag kakain. Kung tayo po nasa panahon po ngayon natin, nangyari po yun. Ano ba naman masama yung kakain lang? May masama ba? Hindi naman siguro masama kung kakain lang tayo nito. Mga kapatid, ito yung madalas na pinagtatalunan sa mga simpleng utos. Minsan masama po ang loob natin, mga kapatid. Nagmumukha tuloy tayong maawa. Simpleng pagkain lang yun, pero ang bigat ng naging parusa ng Panginoon Diyos dahil sa pagsuway ng mga tao, mga kapatid ko. Napakabigat ng naging kahatulan. Kaya nga sa mga panahon po natin ngayon, yung mga simpleng utos po talaga, sa totoo lang naman po, sabi ko nga po sa inyo, marami na po tayong pinagdaanan iba't ibang klase ng pagsubok, iba't ibang klaseng kamalasan dahil po sa pagsuway. Kaya ang ating pong ginagawa ngayon, pag-aralan na po natin, matuto po tayong makinig, matuto po tayong sumunod, at kapag po tayo ay natutong sumunod sa salita po ng Panginoon Diyos, maniwala po kayo, mapapabuti po tayong lahat. Kaya naman po tayo napapahamak dahil nga po hindi po natin pinakikinggan po ang salita ng Diyos. Dinanas ko na rin po yun, at yung iba po nakakaranas, yung mga ayaw pong makinig. Sabi ko nga, kung matitigas po ang ulo ng iba, wala na po tayong magagawa po doon. Kaya nga po ang pag-aaral po natin ito sa araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes at iba pang araw na karagdagan sa mga live streaming, sa mga church service, makakarinig pa po tayo ng mga salita ng Panginoon. Pero somebody o karamihan, ay hindi pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Ini-ignore, ina-underestimate na para bagang walang kahatulang darating po sa atin, mga kapatid. Papalapit na po ng papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at dapat po tayo masumpungang victory. Dapat po tayo ay natatagpuan at kinakakitaan po ng buhay victory na matagumpay at laging nagtitiwala sa Diyos. Sa John chapter 3 verse 18, ito po yung ating pong mababasa, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sa John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Hallelujah! Glory to God! Yung mga taong walang paniniwala sa anak ng Diyos, sabi nga, hinatulan na. Kaya mahalaga po yung pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon. Kaya nga yung imbitasyon po ng Panginoon, come, you must be born again. Hindi naman po yung relihiyon ng born again para po sa kaalaman po ng lahat. Ito po ay salita ng Diyos,
isang imbitasyon, isang paanyaya sa lahat ng tao sa buong mundo na sinasabi niya, tinutukoy tayong lahat, you must, kinakailangan natin gawin, kinakailangan natin tanggapin, kinakailangan natin panampalatayanan na mahalagang tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo sapagkat binanggit din ng John 3:16 na ang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Wala pong nababanggit na salitang sumampalataya tayo sa anumang uri ng relihiyon. Maganda ang relihiyon kung sa maganda. Ang nagiging problema ay ang uri ng mga pagtuturo. Doon nagkakagulo. Pero kung babalik tayo sa original transcript ng Panginoon Diyos, isa lamang naman po ang tinutukoy, yung pag-ibig ng Diyos, muli nais niyang muling mapanumbalik ang mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung wala po tayong pananampalataya, mapapahamak po tayong lahat, mga kapatid. Pag niyakap mo ang relihiyon, baka ito pa ikapahamak natin. Palagi kong sinasabi, aanin mo ang relihiyon kung wala kang tamang relasyon sa Diyos. Kaya nga po ang pagtuturo at pag-aaral po natin dito ay patungkol lamang po sa pakikipagrelasyon. Mapanumbalik po tayo sa Panginoon Diyos sapagkat napapanahon na po, mga kapatid. Kung tayo po ay mahina ang pakiramdam at hindi sensitibo sa nangyayaring kaganapan sa buong mundo, ay wala na po tayong magagawa dyan. Yung ayaw makinig, wala po tayong magagawa. Yung ayaw maniwala, wala po tayong magagawa, mga kapatid. Ang mahalaga, narinig mo ang salita ng Panginoon, ang Diyos na po ang bahala. Ang Diyos ayaw humatol hanggat maaari dahil mahal na mahal niya ang mga tao. Why? We are created by God through His image. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Kaya precious, special ang tao. Pero hindi magawa ng Diyos na hawakan ng ating mga desisyon dahil tayo binigyan ng freedom, ng freedom of will na pumili at magpasya. Naibigay na po sa atin ito noong pang ibinigay kay Adan ng kalayaan, pumili, kalaya. Kaya nga sabi niyo, ito wag niyong kakainin. Pero dahil may kalayaan pumili, binigyan tayo ng karapatang magpasya para sa ating sarili, napahamak tuloy ang tao. At ito rin ang gagawin po natin ngayon. Ang Panginoong Diyos ay nag-iimbita. Nag-iimbita. Ang sino mang maniniwala o sasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan. Subalit yung aayaw manampalataya sa Kanya, hallelujah, ay hinatulan niya. Hallelujah, sapagkat ang nananampalataya sa anak ng Diyos na tatanging pangalan, sinabi rito, yung sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos ay nakasusumpo ng kaligtasan. Binanggit po yun, whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life, mga kapatid ko. Hallelujah! Glory to God in the name of Jesus. Maraming salamat sa Panginoon Diyos. At ang sabi niya dito sa verse 19, at ito ang kahatulan ng naparito ang ilaw ng sanlibutan. Walang iba kundi si Kristo sapagkat si Kristo, ang Panginoong Hesus, ay tinatawag na light of the world. Hallelujah! Ano sabi niyan? At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. So, ang nangyayari po ngayon sa mundong ito, ang pinapahayag ang salita para magbigay ng liwanag, pinapahayag ang salita ng Panginoon Diyos para mawalis tayo mula sa kadiliman. Ano yung kadiliman ng buhay natin? Hindi naman yung brownout ang pinag-uusapan. Baka may mga pilosopo na hindi po naniniwala. Mga kapatid, maraming tao ay napapahamak dahil mas sinusunod nila yung paglakad sa kadiliman. So naparito ang Panginoong Jesucristo. Ano yung liwanag? Jesus is the light. Ang salita ay liwanag, pero yung salita ng Diyos ay tinatanggihan ng maraming tao. Naku, maniwala po kayo pag nag-iimbita po tayo sa mga gawain. Pag sinabing Bible study, maraming tao aayaw makinig sa Bible study. Pero pag ayain mo sa birthday yan, ayain mo sa mga kasalan, ayain mo sa mga outing, maniwala ka't sa hindi, napakabilis magpasya. Pag inaaya mong mamamasyal, maniwala kayo kahit may labahin po yan, sasama po yan. Doon na nga lang sa obserbasyon ko sa mga kasalan, mga kapatid, kahit hindi imbitado. Hindi mo inaaya, sigurado nasa kasalan yan, mga kapatid. Hallelujah. Pupunta at pupunta yan kahit may ginagawa yan kasi nga libre ang kainan. Pero pag yung kakainin ay salita ng Panginoon Diyos, kadalasan maririnig mo sa mga pilosopo, walang pagkatakot sa Diyos, walang pag-ibig sa Diyos, walang pagmamahal sa Diyos, at wiran yan, hindi ako mabubusog ng Biblia. Yun ang maririnig mo. Nakakalungkot, nakatotohanan at realidad.
At ito yung dahilan ng Panginoong Hesukristo kung bakit siya muling bumalik. Yung unang pagbabalik ng Panginoon, yung unang pagbaba ng Panginoon Diyos, linawin ko nga kasi nababanggit po yung pagbabalik yun po yung unang panagkakataon na nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo nung bumaba po siya. Hallelujah. Pero sa Bible tandaan po natin sa paradise bumaba na ang Panginoong Diyos Doon pa lang sa paraiso bumaba pa lang, bumababa ang Diyos mula sa langit. Doon pa lang kasi nakikipag-fellowship. Ang nakalagay naman po sa Bible and Adam walked with God. So nandun na nakakasama na. Kaya lang yung manifestation po sa unang pagkakataon ng kakatawang tao, mahaba pa pong usapin yan. Manunumbalik po tayo sa Genesis muli na naman. So sa susunod na po mga pagkakataon po natin pag-usapan. Alamin po muna natin dito, the main goal of Jesus, kung bakit siya bumaba para hanapin ang mga nawawala o nawalay sa pag-ibig ng Panginoon Diyos. Ito masakit. Ibig pa ng marami ang mabuhay sa kadiliman. Some people are rejecting the Word of God. The Word is light, nagbibigay ng liwanag, at ang sabi ng Bible, ang bawat naniniwala dyan at nananampalataya ay maliligtas, mga kapatid. O tingnan po natin. Sa John chapter 3 verse 36, ito rin po ang binanggit. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. So wala tayong mababanggit na iba dito, kundi ang pantungkol sa anak po ang binabanggit. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, hallelujah, ito yung sinasabi ko madalas, if, but, okay, yung pong sa kung, subalit, datapwat, ay binabanggit ng Bible, o ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak, ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay mananatili sa kanya, mga kapatid. Ito po yung nakakapanghinayang. Ang salita ng Panginoon Diyos ay pinapangaral po sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Pero sabi ko nga po sa inyo, pag ang pinag-uusapan ay imbitasyon, kasi ang salita po ng Diyos, ang pagbaba niya rito ay iniimbitahan niya ang lahat ng tao na manumbalik sa Diyos. Ang dahilan ng kanyang kamatayan sa krus ay imbitahin ang mga tao na muling magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Subalit, mapapansin po ninyo, pagkaramihan po, pag-araw ng pananambahan o paglilingkod, wala pong panahon ang karamihan ng mga tao. Kaya po ito isang malungkot na katotohanan. Mas pinipili ng tao ang dilim. Halimbawa, ano bang klaseng dilim? Alam po natin ang mga gawaing madidilim, pero ito po yung pinipili ng hakbangan ng karamihan po sa atin. Ayain mo to sa Bible study, maniwala ka, hindi po yan pupunta. Ayain mo yan magsimba, lalo na kung merong importanteng lakad dyan na hindi naman ginagawang importante ang hindi importante. Sa totoo lamang po, the most important things to do ng isang tao na dapat niyang gawin ay hanapin ang ating Panginoong Hesukristo. Isang dakilang bagay na dapat nating bigyan ng pansin ay ang paghahanap sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi ng Bible, hanggat siya naririyan, hanggat siya natatagpuan, hanapin natin ang kanyang katwiran. Unahin natin ang salita ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Unahin natin ang gawain ng Panginoon, mga kapatid ko. Lahat ng ating trabaho ay secondary lamang. Our top priority is hanapin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Mahalaga yung pagsampalataya sa anak ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang hindi sumusunod sa anak. Ano po ba yung sinasabing sumusunod? Salita po ng Diyos. Ito pong salita ng Diyos ay patungkol sa anak. Ang salita ng Diyos ay patungkol, siyempre, sa Diyos. Kapag hindi po natin ito pinaniwalaan o sinampalatayanan, ang sabi doon, ang puot ng Diyos ay mananatili sa Kanya. Kaya marami po sa atin ang nakakaranas ng sakit karamdaman na hindi naman natin inaasahan. Marami sa atin ay nabibilanggo ng kahirapan, na marami sa atin ay nabibilanggo. Maraming tao hindi makatulog, stress. Ang sasabihin nila, stress. Hindi ka stress, ikaw ay alipin ng kadiliman. Kasi nga yung kaisipan natin walang kapayapaan, talagang mai-stress ka. Kasi hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, talagang mai-stress ka, kapatid ko sa Panginoon. Tinatanggihan mo yung makakatulong, natural, mai-stress ka. Sino bang makakatulong sa problema natin? Hindi ba ang Diyos, mga kapatid?
Ang Diyos lang ang makakatulog kasi karamihan sa atin, pag nagsasaaral po ng salita ng Diyos, ito po yung nangyayari. Ayan, marami natutulog pa. Ay, yung iba nga sa simbahan pa dumadayo ng... Doon pa sa simbahan dadayo ng tulog. Akala mo na noon, akala mo nakikinig. Napo, Diyos ko, sabi ko, ano ba yan? Dito pa kayo dumayo ng tulog. Kaya paano makakakita ng liwanag kung lagi na lang tayong... O, di po ba? Dapat pag nasa loob po tayo ng pananambahan at tapos sa mga ibang araw, hinahanap natin ng Panginoon, makasusumpong po tayo ng kaligtasan, mga kapatid ko. At tatagurian kang victory. Ayan, sapagkat ang Diyos natin pinaglilingkuran ay totoong buhay at totoong makapangyarihan. Ang sino mang naniniwala sa Panginoon Diyos, sa anak, sabi doon ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya napakahalaga ang salitang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Hallelujah. Ano pang kasunod? Ano bang kalagayan ng mga taong nawawala? They are spiritually blind, yung mga taong nawawala. Blind on the things of God. Walang alam patungkol sa mga bagay na mula po sa Diyos. Hallelujah. So tingnan po natin sa Aklat ng Korinto, chapter 2, verse 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan. Uulitin ko, ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan lamang sa pamamagitan ng Espiritu. Ito pong binabanggit nating talata. Marami po ay nawawala spiritually. Ang tawag ng Bible ay spiritually blind doon po sa mga bagay na patungkol po sa Diyos. O ganito po yan, bigyan natin ng medyo mas mababaw po no pagkaunawa. Pinakamababaw na po yung sasabihin po natin. Sila'y bulag sa salita ng Diyos. Yan po ang tamang termino, mga kapatid. Hindi sila naniniwala sa mga bagay patungkol sa Diyos. Ito yung mga taong nawawala na hinahanap ng Panginoon upang turuan. Hallelujah! Na maunawaan ang hiwaga. Kaya nga sabi po ng iba, tingnan nyo common problem. Hindi ko maunawaan ang Bible. Pag binabasa, sa umpisa po talaga hindi natin maunawaan sapagkat tayo binubulag ng dyablo patungkol po dito. Binubulag tayo ng dyablo na maunawaan natin ang Biblia upang tayo ay hindi makalaya mula sa alipin ng kahirapan, alipin ng kasalanan, alipin ng mga sakit karamdaman, alipin ng mga problema. Dahil nga binubulag tayo dito at ito'y maunawaan lang natin, makakalaya lamang tayo dito kung hahanapin natin ang Panginoong Jesucristo, kung tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo at tatanggapin natin ang kanyang imbitasyon na kinakailangan magkaroon tayo ng tamang relasyon sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ang sabi nga na 2 Korinto chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, hallelujah, ang nakikipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Hindi po niya, baka mamaya may mga magta-transform ng voltage 5, magta-transform ng ganitong ibang pagkatao. Hindi po. Ang inaalis po sa atin ay yung lumang karakter, pinapalitan ng bagong karakter, yung mga bulok na pangunawa, papalitan ng bagong pangunawa at kapag naunawa natin kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay naparito, doon magsisimula ang magagandang buhay na ating gustong maranasan. Kaya po yung imbitasyon po ng Panginoong Jesucristo sa atin, you must be born again. Hindi po religion ito, ito'y isang relasyon, mga kapatid, na gustong mapanumbalik po ng Diyos sa Kanya. Hallelujah. Maraming tao ay religious, maraming tao religious, maraming tao na talagang dedicated, handang mamatay, yung iba handang magpakamatay pa nga dito, yung iba handa pa nga magpakamatay. Pero lahat po ng ito ay wala pong silbi, mga kapatid. Kinakailangan magkaroon po tayo ng tamang pakikipag-ugnayan sa Panginoon Diyos, magtiwala po tayo sa Panginoon Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo po ang tanging tagapagligtas. Ang Diyos din ang gumawa ng solusyon sa problemang kinakaharap ng bawat tao. Sapagkat ang sabi ng Roma chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So tinubos ito ng Panginoon Diyos. Kaya nga ang bawat lalapit sa Panginoong Jesucristo,
bawat yayakap sa Kanya, hindi relihiyon, uulitin ko, hindi relihiyon ang pinapayakap sa atin, kundi yakapin natin ang Panginoon si Kristo. Hanapin natin ang Kanyang salita, pag-aralan ng Kanyang salita, sa dinami-dami na po na pinag-aralan po natin, laging binabanggit, mababanggit na naman si Diyosa, sabi ng Panginoon Diyos kay Diyosa, itong salita ng Diyos ay lagi mong pagbulay-bulayan, lagi mo itong pag-aralan araw at gabi upang mapabuti ka, giginhawa ka, makakarating ka. Ang salita ng Diyos po ang magdadala sa atin sa rurok ng tagumpay. Salita lamang po talaga ng Diyos. Wala na pong iba. Kaya nga po tayo araw-araw, huwag tayong magsasawang makinig, huwag kang magsasawang mag-aral ng salita ng Panginoon sapagkat ito ang magiging tanglaw ng ating buhay. At kapag tayo po'y nagtatagumpay, siyempre wala tayong ibang sasabihin sa Panginoon every day, every morning, sa pagising pa lang sa umaga. I love it! You guys are so great! Amen. Our God is so great. Ito po yung dahilan. Isipin nyo, hindi naman kaya mag-alay ng tao ng kanyang buhay para magligtas lang ng kanyang kapwa-tao. Mga kapatid, bihira po yan. Mga kapatid? Pero ito po ang maganda. Inialay ng Diyos ang kanyang buhay para sino man sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli tayong makabalik sa pakipagrelasyon sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay bilang ransom, pantubos. Kaya nga through Jesus Christ, tayo ay napalaya sa ating mga kahirapan. At sa mga latay ng Panginoong Hesus, lahat ng may sakit karamdaman na nananampalataya, babalikan natin yung word na pananampalataya. Ang bawat sumasampalataya, uulitin ko. At hindi po ako mangingimi at hindi po ako mahiyang sabihin at proud kong sasabihin, through the blood of Jesus and by the stripes of Jesus, lahat ng may sakit karamdaman sa mga oras na ito, if you have faith, if you believe, you will receive a miracle healing power of the blood of Jesus. Binanggit kasi ng Bible, by the stripes, sa bawat latay. Siyempre, pag nilatayan ka, may lalabas na dugo. At dahil dito, lahat ng may sakit nakasusumpong ng kagalingan. Hallelujah! Ang Diyos po na ating pong pinaglilingkuran na pinag-uusapan araw-araw sa buhay natin dito, ang salita ng Panginoon patungkol sa Panginoong Jesucristo, walang dapat maitaas. Maging sa programang ito, wala na pong dapat ibandila dito, kundi po ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid ko sa Panginoon. Nung ipinadala po ng Panginoong Diyos ang banal na Espiritu, pagkatapos bumalik ng Panginoon, pagkatapos niyang tuparin ang kanyang misyon sa lupa, 2,000 years ago, pinadala niya ang banal na Espiritu. Anong trabaho ng banal na Espiritu sa atin? To energize, to establish another, muling maglagay ng panibagong pundasyon o patatagin ang ating mga pundasyon sa pananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito yung tumutulong sa atin. Ang banal na Espiritu tumutulong sa atin. Kung tayo pinanghihinaan ng pananampalataya, naalala niyo yung sabi ng mga alagad in the book of Luke, chapter 18, sabi niya, Lord, teach us to increase our faith. Ito po yung tumutulong sa ating panahon ngayon. The Holy Spirit will help us to increase our faith to God. Without the Holy Spirit, we are nothing. Kaya nga tayo nagtatagumpay because of the Holy Spirit. Kaya natin nararanasan ng victory. Dahil sa Holy Spirit na siyang tumutulong po sa atin. Hallelujah. Kaya dapat lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Ang banal na Espiritu Santo ang tumutulong po sa atin. Basahin po natin sa aklat ng Filipos chapter 2, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Sa aklat po ng Filipos, ito po yung mababasa po natin, mga kapatid, sa chapter 2, verse 13. Nakalagay po dito, mga kapatid, sabi niya po dito sa chapter 2, verse 13. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa anyang mabuting kalooban. Ulitin ko, ang Diyos ang gumagawa sa inyo
na maging sa pagnanais at sa paggawa, ano man yung hinahagan natin, ang Diyos ang tumutulong. It is the Holy Spirit, the God, Holy Spirit, ang tumutulong po sa atin. Bakit ka nagtatagumpay? It is because of God. At ito yung purpose ng Panginoon. Muli tayong maging matagumpay, isa sa naging programa ng Panginoon, isa sa naging purpose ng Lord. Bakit siya bumaba? Bakit siya nagkatawang tao? Para mapanumbalik po ang lahat ng ninakaw ng dyablo sa atin. Kaya importante magkaroon tayo ng tamang pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Lahat ng ninakaw ng dyablo ay kayang ibalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Ito po ang dapat po nating maunawaan. Kaya ako po'y nagtataka sa iba. Pag inaaya mo, tara magsimba. Yung iba po sa totoo lang, tamad na tamad. Yung iba kapag inaaya mo, ang daming dahilan. Katulad nung minsan, nakakakita tayo ng mga kapatid natin, mag-araw na ng panambahan, nakaupo sa labahan. Ha? Araw ng pananambahan, nakaupo sa labahan, kaya naman bukas walang kilabban. Ay, naku, ano yung kilabban sa Ilocano? Walang merienda. Araw ng pananambahan, eh, di po ba sabi to? Okay, ganito. Nakakatuwa itong aral na to. Okay. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna natin ang kaharian ng Panginoon, lahat ng meron sa'yo, okay, lahat ng meron sa atin. Given na po kasi eh. Given na po yung blessing, given na po yung favor eh. Basta lalo na kung may relasyon tayo sa Panginoon Diyos, given na po yan. O so lilinaw-linawin lang natin ng konti. Unahin natin ang karya ng Panginoon Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay idaragdag po sa atin, mga kapatid. Idaragdag po sa atin. Ibig sabihin, mag-i-increase. Ibig sabihin, dadami. Pag inuna mo, ang Panginoon Diyos, ano man yung hawak mo, hallelujah, ay dadami at lalago. Amen po ba? Pero pag inuna mo ang labahin, dadami ang labahin mo kahit araw ng linggo. Pag inuna mo yung problema mo sa araw ng paglilingkod sa Panginoon, maraming problema ang darating sa'yo. Eh kasi yun ang inuuna eh. Wala ka naman solusyon, tapos magre-reklamo ka. Ano ba naman, minsan sasabihin mo, buwisit na buhay to, o gagamit po ako ng mga term na hindi po kailangan, pero kailangan po natin banggitin. O tapos sabi mo, buwisit na buhay to. Eh paano? Inuuna mo kung ano-ano. Unahin mo si Lord, mawawala lahat ng kamalasan sa buhay. Victory! Eh, pagdating ng paglilingkod, sige, ganito. Baon sa utang, araw ng pagsamba, maghahanap ka ng pambayad sa utang, ano darating sa'yo? More utang, welcome to you. Kaya sabi ng Bible kasi ganito, unahin mo siya at kanyang katwiran, lahat ng magagandang bagay na meron pa sa'yo, pararamihin ng Diyos. Eh, sukat ba namang araw ng paglalaba tuloy? Oh no! Araw ng paglilingkod kung ano-anong ginagawa natin sa buhay. Kaya walang asenso, hindi makalaya sa kahirapan kasi kinakalimutan ng mga tao kung sino yung nagpapala sa kanya. Unahin natin si Lord. Mga kapatid, marami pong mga Kristiyano. Ganyan. Mga tulog na mulat. Alam niyo yung mga tulog na mulat, para tulog tayo mga zombie. Gumising po tayo sa realidad ng buhay. Unahin natin si Lord. Si Lord na parito para hanapin yung mga nawawala, hindi yung nagwawala. Ang hinahanap ng Lord, yung nawawala. Yung willing na makinig, hinahanap ng Lord. Yung nauuaw sa Kanya, yung naliligaw ng landas, hinahanap ng Lord, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya pag nasumpungan ka, abay, umigtad ka sa kinatatayuan. Pag nakita ka ng Panginoon Diyos at inatawag ka, abay, makinig ka sapagkat pag nakinig ka, doble-dobleng biyaya ang matatanggap mo. Eh, yung iba kasi hindi nagbabasa ng Bible, hindi nyo ba alam na nakalagay sa Bible, tatanggap ka, aani ka ng mga bagay na hindi mo pinaghirapan? Medyo ano po yun, malalim po yun. Paano mo aanihin yung mga bagay na hindi po pinaghirapan? Sa totoo lang, hindi ko na po pinoproblema yan. Problema ni Lord yan kung paano po darating sa atin yan. Hallelujah!
Yung iba kasi masyadong nagsusubsob sa problema. Kasi po wala na po kami isusuot. Bakit naman kung kailan ka sasamba, saan ka naman maglalaba? Pwede ka naman maglaba ng ibang araw. Bakit naman daming araw ng bakante, nakipagchismisan, paglalaba, itatapat mo pa sa araw ng gawain ng Panginoon? Tapos maghahanap ka ng biyaya. Ano palagay mo? Uto-uto ang Diyos? Hindi po uto-uto ang Diyos. Ang Diyos po tayo inuutusan. Tayo po ay inuutusan, hindi inuuto. Huwag natin gawing uto-uto ang Diyos. Inuutusan po tayo ng Panginoon Diyos. Sabi niya, kailin na kayo, huwag niyong kakalimutan. Ay nako, yung mga tao po malilimutan. Pagka nagkakaproblema po kayo, huwag po kayong dadaing. Ano po? Kasi tayo din po ang may problema. Subukan nating sumunod. Masagana ang pagsunod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako nga po'y natutuwa nga po doon sa ibang mga kapatid na lalong pong pinagpapala. Kasi sunod lang ng sunod. Sa pagsunod lang naman po talaga tayo makakasumpong na masaganang biyaya. Pero sa pagsuway, sabi ng Bible, abay, sumpa po ang kasunod. Totoong nasa ilalim tayo ng grasya. Pero kung hindi tayo marunong makinig at sumunod ng salita ng Diyos, disgrasya mga kapatid. Yung mga sumusunod, may grasya po talaga. Hindi nagsisinungaling ang Biblia. May grasya po sa pagsunod sa Panginoon. Hallelujah! Glory to Jesus! Kapag tayo marunong sumunod, Victory! kapag tayo marunong manalangin, Victory! kapag hinahanap si Kristo, Victory! pero yung mga sumusuway, ano po magagawa po natin? Naparito nga ang Panginoon, di po ba? Maliwanag, naparito siya para hanapin yung mga napapawalay sa Kanya, naparito siya para bigyan ng pag-asa, naparito siya para maging kagalingan ng mga may sakit karamdaman, naparito ang Panginoon para hanguin tayo sa kahirapan, pero hindi po tayo maiahango sa kahirapan kung tayo naman po ay mga anak ng pagsuway, mga kapatid. Makakalaya lamang tayo sa kahirapang ito kung tayo ay makikinig, susunod, magsusuko ng buhay sapagkat ang estado po natin, tayo po ay nasa ilalim ng pagkabulag ng kadiliman. Bulag tayo sa kadiliman, sa liwanag, hindi natin bulag tayo sa katotohanan yung karamihan, pero pag nasumpungan natin ang katotohanan, mapupunta tayo sa kaliwanagan ng buhay. Ganito tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga, for God so loved the world, mga kapatid, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa atin, sa buong mundo. At ang sino mang sumasampalataya, sino mang naniniwala sa Kanya, ay makasusumpong ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Makasusumpong tayo ng kapayapaan. Ay nako. Kaya minsan pagka nakakakita ko ng mga Kristiyanong hindi talaga nagpapahalaga sa salita ng Panginoon, bakit po ito nasasabi? Biktima na po ako nito ng kahangalan nung araw, binaliwala ko rin ng salita ng Diyos. Disaster po talaga. Kaya ko pong patunayan sa inyo na ang mga taong humihiwalay sa salita ng Diyos, kapahamakan ang kasunod sa kanyang mga utos. Hallelujah! Kapag tayo'y lumalayo sa aral ng Panginoon, disgrasya po yan, hindi po grasya, tapos gagamitan niyo pa ng mga maling interpretasyon, may awa ang Diyos. Hindi naaawa ang Diyos sa mga matitigas ang ulo, naaawa siya sa mga lumalapit, naaawa siya sa mga nagpapakumbaba, naaawa siya sa tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po doon sa matitigas ang ulo. Ang pairalin natin ng tigas ng ulo, sigurado ako dyan, kaya kong i-prove sa inyo yan, mapapahamak tayo sa katigasan ng ating mga ulo. Oh no! Mapapahamak tayo kapag hindi tayo marunong makinig. Oh no! Mapapahamak tayo pag lumayo tayo sa presensya ng Panginoong Diyos. Oh no! Mapapahamak tayo kapag hindi natin pinag-aralan ang salita ng Panginoong Diyos. Oh no! Pero magkakaroon tayo ng buhay sa salita ng Diyos. Victory! Magkakaroon tayo ng kasaganaan sa salita ng Diyos. Hallelujah! Kapag salita ng Diyos ang ating pinaiiral, sigurado ako may tagumpay ka. Kapag salita ng Diyos ang pinangahawakan natin, sigurado, hallelujah, wala kang magiging problema. Kapag salita ng Diyos ang tinatayuan natin, may tagumpay. Nakita natin ang buhay ni David. Tinayuan niya ang salita ng Diyos. Lumaban siya sa salita ng Diyos. Nanindigan siya sa salita ng Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, dapat doon tayo magtitiwala sa salita ng Diyos sapagkat sa salita ng Diyos may buhay, may pag-asa, may liwanag,
mula sa kadiliman, magta-transform ang buhay natin from darkness to light. Hallelujah. Hindi nagtatapos ang Diyos sa pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Ipinangako pa rin niya ang banal na Espiritu sa susunod na mga henerasyon. Kaya tayo po'y makinig sa mga aral ng salita ng Panginoon na pinupuspos ng banal na Espiritu. Hallelujah! Ang umagang ito, mga kapatid, ay umagang punong-puno po ng pag-asa. Kaya nga sinasabi ko po palagi sa inyo, lahat na nag-aaral ng salita ng Diyos, pinagpala. Hallelujah! Glory to God. Araw-araw hinahanap tayo ng Panginoon. His purpose is to save the lost. Yan po ang layunin ng Panginoon. Kaya magpasalamat tayo pag nasumpungan tayo ng Panginoon. Hallelujah! Halina simula ng araw, sikat may dala. Kaya nga yung awit na ito, simulan natin ang araw ng pag-aaral ng Diyos. Hallelujah! Araw-araw. Punong-puno ng pag-asa sa salita ng Panginoon. Dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal. Hallelujah! Glory to God! Tayo po'y magpasalamat na. Salamat, Lord, nasumpungan mo ako. Salamat, Lord. Inihandog mo ang buhay mo dahil kung walang paghahandog ng buhay ng Panginoong Jesucristo, hindi po tayo makakabalik sa kanyang kaharian. Kaya nga sabi ng Bible, si Jesus lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Congratulations mga kapatid, lahat ng tumanggap at nagsuko ng buhay sa Panginoon. Hallelujah! Kaya po doon sa mga baguhan po dito, inaanyayahan ko po kayo sa isang simpleng panalangin na tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah! Sumambit ka ng panalangin, kapatid, saan ka man naroroon. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Hallelujah! Salamat sa Panginoon Diyos sapagkat isa ka ngayon sa kanyang natagpuan, isa ka sa ngayon na panyagpapala ng kanyang salita. Hallelujah! Atin, tayo ay kanyang mahal dahil siya ay tapat at banal. Ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa Panginoon. Sa itaas pagtawag niya, Natagpuan ka niya. Mapalad ka, natagpuan ka niya, kapatid ko sa Panginoon. Mapalad ka. mapagkailanman. Hallelujah! Sa itaas ang tanging mong gawin. Kaya sabi ng Bible, di po ba, nung nabautismuhan ng Panginoong Jesus at doon sa transfiguration niya, ito ang kinalulugdan kong anak. Nung marinig nila ang tinig sa itaas ay na, hallelujah! Anong sabi? Ito ang kinalulugdan kong anak. Pakinggan ninyo siya. Sa puso mo mapagkailanman. Ang sekreto para makamit natin ang buhay na walang hanggang, makinig po tayo sa aral ng Diyos. Gabay, tinig na mula sa Salamat po, Panginoon, na kami iyong nasumpungan. Lahat ng papuri ibibigay namin sa iyo, lahat ng pasasalamat ibibigay namin sa iyo. Yung mga may sakit karamdaman na nakakasumpong ng salita ng Diyos, magtiwala ka, manampalataya ka, maniwala ka na sa oras na ito, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, isinuko mo ang buhay, anuman ang iyong karamdaman, sakit karamdaman, cancer man yan, maniwala ka sa salita ng Diyos, may kagalingan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. pagtawag niya ang pakinggan. Sa litang buhay Gaano man kalaki ang problema, kailanman. hinanap pa rin tayo ng Panginoon. Kung saan-saan tayo natagpuan ng Diyos. Sa Iba't iba ang ating pinagmulan. Iba't iba ang ating naging kalagayan. Salamat natagpuan tayo ng Panginoong Diyos. ang tanging mong gawin gabay. Salamat hindi napapagod ang Diyos hanggang ngayon. Pero wag po tayo maging kampante sa kanyang pagbabalik. Doon po tayo magkakaintindihan. Kaya habang wala pa, habang hinihintay natin, habang pinananabikan natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Magtiwala po tayo, humawak po tayo sa kanyang banal na salita. Hallelujah. Salamat, Lord, sa kapatawaran sa mga taong nagsisisi. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Anuman ang ating pagkukulang, anuman ang ating pagkakamali, anuman ang ating kahinaan, ang Diyos ay nagpapatawad. Inaanap ka niya, natagpuan ka niya, humingi tayo ng tawad. Kung nakatagpo mo ang Panginoon sa oras na ito, humingi tayo ng tawad, magsuko tayo ng buhay at bigyan natin ng halaga. Hallelujah! Ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo.
Sa Diyos natin ibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Salamat Lord na tagpuan mo kami. Salamat Lord, binigyan mo kami ng chance na muling makapanumbalik ang aming paglilingkod, ang aming relasyon. Hallelujah, maraming pong salamat, dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Sa iyo po, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at masasalamat, at lahat ng karangalan ay sa iyo. Patnubayan po ninyo, Panginoon, ang mga magtatrabaho sa araw na ito, maging sa mga pastor na nagla-live streaming ngayon, sa mga pastor na walang kapaguran upang magbahagi ng iyong banal na salita, pagpalain mo po sila. Ang aming bansa, Panginoon, lalo na po ngayon nalalapit na halalan, dinadalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah, glory to God. Gabayan mo ang aming bansa sa eleksyon na ito na darating sa barangay election, Panginoon. Kayo po ang maghari, kayo po ang mangunay, pinagkakatiwala po namin ang aming bansa, ang aming mayor, Panginoon. Ang bawat mayor sa bawat bayan, sa bawat lalawigan, ang mga gobernador, ang aming senador, ang aming congressman, at ang aming mahal na Pangulong Bongbong Marcos, O Diyos, ay patuloy mong gabayan at ingatan at patuloy na bigyan ng karunungan upang pamahalaan kung paanong nanalangin si Solomon na ang hiningi niya karunungan upang pamahalaan ng kanyang bayan, ay ganun din po ang aming dalangin sa oras na ito, O Diyos. At sa mga magtatrabaho, Lord, gabayan mo ang iyong mga anak, patubayan mo ang mga magtatrabaho, pagtubayan mo ang mga estudyante na mag-aaral, Panginoon, isupply mo ang lahat ng pangangailangan ng bawat tahanan, bawat pamilya ng mga Kristiyano, Panginoon, na nagtitiwala po sa iyo. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Maraming salamat po kay Sister Noma Bedford ng Melbourne, Australia, kay Pastor Daniel Bidanya ng Cabanatuan City. Salamat po sa inyong pagdaan. Hallelujah, good morning po. Salamat po, God bless po sa inyong lahat. Patnubayan po tayo ng Diyos. Gabayan tayo ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo. Hallelujah, in the name of Jesus. Let us declare the goodness of God. Magpasalamat po tayo bago tayo pumasok sa trabaho. Magpasalamat na po tayo sa ginagawang pag-iingat ng Panginoon, sa ginagawang pagsama ng Diyos. Hallelujah. Ibigay po natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa Diyos na makapangyarihan na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Salamat sa Panginoon, natagpuan niya tayo sa kabila ng pagiging makasalanan natin, hindi nagpabayaan Diyos. Hallelujah. Thank you Lord. Kay Ma'am Becca Soto Bustillos ng Barangay San Francisco, Llanera, magandang umaga po. At sa mga nanonood po natin sa ibang dako ng bansa, kay Brother Warren Alimurong, muli kong bumabati from Santa Cruz, Zambales. Kay Jerry Eublera Ramos, na ito pala taga Santa Maria, Bulacan. Kay Brother Jerry Eublera Ramos ng Bulacan, marami pong salamat. Kay Sister Mariana Nathan ng Barangay Tabulak, Lyra Kagalingan, magandang umaga po sa inyo pong lahat yan. Kay Alicia Kojima, hallelujah. Kay Sister Melody Manzano, marami pong salamat. Sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang karangalan, sa Diyos lamang, siya lamang ang dapat maitaas. Kay Sister Ana Caspillo, Daisy Caspillo, magandang umaga. Ang buhay sa puso mo magpagkailanman, tinig sa itaas. Kila Brother Louie Carino ng Tarlac, kay Pastora Mirna Masiklat, muli ako nagpapasalamat araw-araw na hindi bumibitaw. Kay Ate Lea Ramos, magandang umaga. Pinagpala ang araw ng Lunes, salubungin natin to. Magsimula tayong nakangiti, magsimula tayong masaya. Hallelujah. Sa puso mo magpagkailanman. Kay Kapitana Marilu Ramos, magandang umaga po sa inyo pong lahat dyan. Kila Sister Bernadette Ramos, Tinig na mula sa iyo. sama-sama tayong manalangin araw-araw para sa ating mahal na bansa. Taas magtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa 6 ng umaga dito sa FB. Hallelujah. Pinagpala ang araw na ito mga kapatid. God bless, God bless, God bless. Gabayan kayo ng Panginoon sa inyong mga trabaho. Hallelujah. Walang katahimikan, walang kapayapaan. Makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tingin sa Itaas, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 5 hanggang 6 ng umaga dito sa FB Live. Tingin sa Itaas.
paalam na po. Halina simula ng Paalam na po sa inyo po lahat dyan. Pinagpala ang araw na ito. sa buhay ay Expect greater things today, ha? Expect, oo. Sige. Bago tayo mag-iwahiwalay. Expect greater things in the name of Jesus. Alam niyo po, ang dami pong sinasagot ng Lord kapag nagdideklara po tayo dito. Marami na pong patotoong dumarating sa akin. Tinig sa itaas. Mga nagme-message po, Pastor, salamat po sa ganito. Sinagot ng Panginoon ng aming mga panalangin. Pastor, salamat. Nasagot yung problema. Pastor, salamat. May gumagaling sa sakit karamdaman. Hindi po ako ang inyong pasasalamatan. Uulitin ko po, ibigay nyo na po sa Diyos ang papuri. Sa Diyos nyo na po banggitin. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for the miracle healing. Thank you, Lord, for answered our prayer. For the answered prayer. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Huwag na po kayo sa akin magpapasalamat. Baka kunin ako ni Lord. Kay Lord po tayo magpasalamat, mga kapatid. Kay Lord po tayo magpapasalamat. Sakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Tumawag ka at manalangin. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Salamat po and God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Paalam na po.